Hello everyone! So today, pag-uusapan naman po natin ang patungkol sa management of time. So without further ado, let's get started. So, according to Dr. Jose Rizal, time loss is irretrievable loss. So in Tagalog, ang oras na nawala ay hindi na maibabalik. So tama naman yun, no? Kaya mahalaga ang bawat segundo ng oras natin dahil kung iisipin man natin ang oras natin ay super konti lang. So, simple lang naman ang pinapahiwatig dito sa atin ni Dr. Jose Rizal sa sinabi niyang time loss is irretrievable loss na dapat kailangan natin magkaroon or gumawa ng efficient and effective sa paggamit ng oras natin dahil ito nga, konti lang and kung nasayang man yon hindi na siya maibabalik pa. So, kung i-apply natin siya sa classroom natin, well, 'di ba, hindi naman maiiwasan na magkaroon tayo ng mga problema sa room or sa mga students natin. So, nakaka-encounter tayo ng mga ganong situation. And if one time man na mangyari yon and papinagsabihan natin yung buong klase, dapat konting oras lang like mga siguro hindi lalagpas ng 5 minutes kasi kung 30 minutes mo silang sesermonan or ididisiplina or pinagsabihan or what, mawawalan ka na ng oras sa pagle-lesson mo or sa mga activity na gagawin ng mga bata. And of course, mawawalan na sila ng interest na makinig sa'yo or sa ile-lesson mo sa kanila. So, kaya lagi natin tandaan na kapag tayong mga teacher, kapag kayo ay nag-aaral pa lang, tayong mga future teacher, sulitin natin lahat ng oras sa pagbibigay ng knowledge sa mga bata. Kasi, yung mga bata na yan na tinuturuan natin, in the future, sila naman yung magmamana and yung magiging in charge para magkaroon tayo ng magandang edukasyon and to make our world better. Kaya, di ba nga, may mga teacher din na part-time job din nila is yung pagiging teacher. Kasi, it is because dahil hinahanda din nila yung mga students nila sa kanilang future. Kasi tayo din ang makikinabang nun para mapaganda rin yung ating kinabukasan. Okay, next tayo. So, time management is the ability to plan and control how you spend the hours in your day to effectively accomplish your goals. So, sa time management, sa pagkakaroon ng effective time management sa loob ng classroom, nangangahulugan lang ito na dapat nating sulitin yung oras natin with our students. So, importante talaga yung time sa learning ng bata kasi nakadepende yung oras na ini-spend nila. So, sa kung gaano kadaming matututunan nila. Pero it depends pa rin sa mga nagtuturo. For example, kahit gaano man katagal yung oras nila sa pakikinig ng mga lessons dun sa teacher, and then kung hindi siya effective magturo and hindi maganda yung strategies niya sa pagtuturo, walang learning na mangyayari or magaganap. Kaya dapat, una pa lang, may mga plano na tayo kung ano yung dapat nating gawin and paano natin gagamitin yung oras natin ng effective para maging sulit and at the same time, ma-achieve natin yung goals na sinet natin sa araw na yun, yung objectives. And so, dapat sa bahay pa lang natin, nagpaplano na tayo ng mga dapat nating gawin, kung ano yung pasunod-sunod nun para pagdating mo sa loob ng classroom is ready ka na. So, wala nang masasayang na oras. So, tuloy-tuloy ka lang sa mga gagawin mo. So, nakaplano na lahat. And another example is yung mga instructional materials natin, 'di ba? Kung sa bahay niyo pa lang is hindi mo na inaayos yung pagkasunod-sunod ng mga instructional materials mo, so magiging hassle yun for you na ayusin and naayusin yung pagkasunod-sunod nun pag oras na ng pagde-demo teaching mo. So, himbis na mag-start ka na ng demo teaching mo, hindi at inaayos mo pa yung pagkasunod-sunod na ilalagay mo dun sa board or kung ano yung man yung una mong ididikit sa board. Kaya syempre, para makaiwas tayo sa mga ganon, so tips lang no, sa bahay pa lang natin, lagyan na natin ng number sa likod ng Manila paper nyo yung pagkasunod-sunod ng instructional materials nyo. So, palatandaan lang para alam nyo yung flow and para hindi tayo maubusan ng oras. Okay po? Okay, next tayo.
Ayan. So, what do you mean by minimize discipline time to maximize instructional time? So, kung nakikinig kayo kanina, katulad lang din siya sa sinabi ko kanina nung una na hindi naman natin maiiwasan na magkaroon ng issue or problem sa loob ng classroom, 'di ba? Kaya dapat minimize lang yung discipline na binibigay natin sa kanila para ma-maximize yung instructional time natin dahil kung sa loob ng 30 minutes puro ka pagse-sermon, nababawasan ng oras yung para sa ituturo mo and magkakaroon din yun ng epekto sa bata na parang mawawalan sila ng interes, sa pakikinig or sa mga lessons na ituturo mo dahil binagyo mo na sila ng binagyo ng pagsesermon. Okay po? And kapag may mga ganito tayong situation na may encounter talaga, though hindi naman siya maiiwasan, try to stay calm lang palagi at huwag magpapadala sa emosyon. Okay po? Okay. Next tayo. So, sabi dito, what can we do to minimize the time spent on discipline problems in order to maximize the academic time for instruction and make students spend time on their academic tasks? Okay, so sinabi ko ulit kanina, ito pala siya. So, wag tayo magpapadala sa emosyon, baka kasi humaba pa yung pagsesermon na gagawin natin. So, pwede rin naman tayo mag-set ng schedule para sa pangangaral sa mga students natin. Like for example, yun yung parang free time talaga na wala nang gagawin para hindi maapektuhan yung mga subject na ituturo natin sa kanila or yung lessons natin that day. So, here are some research-based effective techniques. First is orchestrate smooth classroom transitions. Ayan. Utilizing effective transition in the classroom helps teachers to minimize disruptions and behavior problems, maximize instructional time, and para din ma-maintain yung optimal learning conditions ng mga bata. So, dapat nagbibigay tayo ng mga clear directions sa mga students kapag may pinapagawa tayong bago sa kanila. So, dito sa classroom transition, dapat una pa lang ini-inform na natin yung mga students natin kung ano yung mga rules and regulations or routines na gagawin nila para ma-practice nila yung routines na yun every day. Okay? Sineset mo na sila, nagbibigay ka na ng condition. Ayan. So, for example, sa loob ng classroom, kunwari, 40 students kayo, and then math subject nyo na, and your teacher asks you to get your books. And yung mga books nyo is andun sa may parang bookshelves, 'di ba? Tapos nakatapat yung lagayan ng math books nyo sa upuan nila ng classmate mo, kunwari si Montebon. Yan, nasa may tapat siya ng bookshelf. So, ano kaya yung gagawin nyo? So, 'di ba karamihan, 'di ba, ang gagawin nila is magsasabay-sabay sila ng kunin yung books doon. Magsasabay-sabay sila kunin yung books doon sa may tapat ni Montauban, for example. So, ang mangyayari, maiipit ako, 'di ba? So, bukod sa maiipit ako, magiging magulo yung klase. So, at the same time, mami-minimize yung academic time natin na i-spend natin sa kanila kasi wala tayong rules kung paano or wala tayong binigay na instruction sa kanila. Kaya dito, sa scenario na 'to, pwede natin sabihin sa kanila na mag-fall in line muna sila bago pumunta or kumuha ng books do'n. So, dahil do'n, makakaiwas tayo ng pagkakagulo-gulo ng students and mas magiging mabilis yung procedure kapag gano'n. So, 'pag gano'n yung routines na gagawin nila everyday, mas maganda na and mas maayos pa and of course, ma-maximize pa natin yung academic time natin para sa kanila. And puwede rin naman natin sabihin, kay Montebon na for example, i-distribute niya yung books since malapit lang naman siya do'n or puwede niya na lang tawagin yung name ng may-ari do'n sa books tapos lapit kayo sa akin for example, para kunin yung libro. So, maayos na, 'di ba? Iwas na sa gulo and hindi pa sayang sa oras. Okay, number 2. Remain involved with students during the entire class period, allowing for no idle time. Of course,
kailangan mo mapanatili yung involvement ng students mo sa loob ng classroom natin. And hindi mo dapat hinahayaan na mag-spend sila ng time doing nothing. Okay, so mag-isip tayo ng mga strategies para ma-encourage sila na ma-involve during class period. Kasi 'di ba kapag hindi sila involved during the entire class period, parang yun yung way na mag-spend sila ng time doing nothing. And parang mag-iingay, doon na rin mag-start yung pag-iingay nila. Next is use fillers in case you finish the lesson ahead of time. So, yung sinasabing fillers dito is hindi ito yung mga sinasabi na natin like yung kaninang sinasabi ko na mga ganon. Hindi po yun yung sinasabi dito. So, yung fillers dito na sinasabi is parang activity siya kapag natapos mo ng maaga yung lesson mo. So, mag-iisip ka ng activity na 3 to 5 minutes lang or um, 3 to 5 minutes, yeah, okay na pala yun. Para hindi sila ma-bored and para hindi rin ma-waste yung time natin, ano. So, mag-create tayo ng mga activity na makakapag-engage sa learning nila. So, example ng fillers dito is yung, ayan na naman, diba? Kunwari, nag-recite ka ng favorite line mo sa isang poem. And then, pina-explain mo yung line na yun sa mga students mo. Yung mga ganun, para may ginagawa pa rin sila. Okay, next is use planning or pacing material such as a copy of the scope and sequence of the subject or a calendar for long-term weekly and daily planning. And this serve as a visual reminder for the both teacher and students on what comes next. So um, dito naman, gumawa tayo ng plano everyday kung ano yung mga pagkasunod-sunod ng mga topic na ililesson natin sa kanila. Or kung ano yung mga subjects na next nila para ma-remind tayo at hindi natin makalimutan. So, very helpful to, no? And ganito minsan yung ginagawa ko talaga. So, pag madami na akong gagawin na activity, sinusulat ko talaga siya sa notes ko or sa papel and dinidikit ko siya sa dingding kung saan palagi ko siyang nakikita. And number 5, use a common place to keep a material such as scissors, school supplies, and this saves time. You have not to look for them when you need them. Ayan, ito naman. So, I hope, feeling ko hindi lang ako yung nakakaranas ito. Feeling ko tayo ding lahat. Kasi everyday nangyayari sa akin to, no? For example, kapag kailangan ko ng isang bagay like ng scissors, ayan, hindi ko siya mahanap pag gagamitin ko na siya. Pero pag hindi ko naman siya gagamitin, ayan, doon na siya palaging nagpapakita. Kaya ang ginawa ko is bumili ako ng lagayan ng mga gamit para doon ko ilagay lahat. Kasi minsan, kung san-san ko din kasi pinapatong yung mga bagay na yon. And then, so makakapag-save talaga ng time kasi hindi mo na kailangan maghanap kasi alam mo na kung saan siya nakalagay. And of course, kapag kukunin niyo siya sa lagayan niyo, make sure na ibabalik niyo din siya kung saan niyo siya kinuha para hindi kayo what do you call this? Para alam nyo kung saan siya babalikan. Sana all binabalikan. Char. Okay, number 6. So, follow a consistent schedule and maintain the procedures and routines established at the beginning of the year. Ayan. So, syempre, kung ano yung schedule na sinet mo nung mag-start ng pasukan, kunwari, dapat consistent tayo doon. I-maintain natin yung procedures and yung mga routines kasi kapag may binago ka pa doon, magiging magulo lang lalo and sayang yung oras. Okay po? Okay, number 7. Handle administrative tasks quickly and efficiently. So, when we say administrative tasks, ito yung mga yung welcoming visitors to the school and dealing with their inquiries and involved din dito yung pagmamanage ng email and post and then yung pagmamonitor din ng mga attendance ng mga students. So we have to handle it properly, efficiently, and quickly. And the next, prepare materials in advance. Ayan. So, this is what I always do, no? Kapag may mga reports ako na 'di ba, kahit sabihin natin na next week pa 'yan or finals pa 'yung as task na 'yon. So, nire-ready ko na siya agad kasi I'm not the type of person na kung kailan malapit na 'yung time na i-present ko 'yon, saka lang ako gagawa. So, mas nai-stress ako palagi do'n. Kaya,
kapag may task ako, lagi ko siyang tinatapos ahead of time. Kasi, mas dun ko siya, mas dun ko nafe-feel na maayos yung gawa ko, yung gano'ng moment. Basta ayun, ayoko ng kung kailan malapit na siya ako gagawa kasi hindi ako nakakapag-focus lalo do'n. Okay, ang dami ko ng sinabi. Next is make clear and smooth transitions. Ayan, so sinabi ko naman 'to kanina, 'di ba? Para nga 'di ba makaiwas sa pagiging um, magulo yung mga students and to avoid wasting time. So, let's give them clear directions, mga instructions, and of course, mga routines to practice every day. Okay, next, limit disruptions and interruptions through appropriate behavioral management technique. Okay, so dito, 'di ba, hindi naman natin maiiwasan na maka-encounter tayo talaga ng mga disruptions and interruptions kapag nagkaklase. Lalo na ngayon, kung may naririnig kayong tahol ng aso. So, oh my gosh talaga. So, kapag yung interruptions na yon, nabigyan natin ng pansin, tapos nag-iba yung behavior natin, the way tayo makapagsalita sa kanila, or iba na yung mga pinapakita nating mga reaction sa kanila, maaaring magkaroon din yun ng epekto sa mga students natin. Always remember na kung ano yung mood ng isang teacher, kunwari bad mood siya, nagkakaroon din yun ng epekto sa mga behavior ng students. Like for example, katulad ng isang professor namin before, bad mood po siya, so nadadamay kami. Alam mo yun, nakakahawa yung pagka-bad mood niya, kaya kahit gusto ko mong sumagot, parang nawawalan ka na ng gana. Kasi parang yung kunwari nagsagot ka tapos feeling mo mali na agad yung sagot mo kasi bad mood siya eh. So, ayaw mo na lang maging active. Kaya dapat be mindful of your reaction then. So, yeah, been there. Okay, next. So, for quality output within an allotted period, so here are some suggestions. Okay, number 1, schedule all activities with corresponding time allotment way ahead of time, and early preparations could avoid haste and confusion. So, this is what I was telling you earlier, no? Na kailangan natin maging advanced palagi. Kasi ang sarap sa feeling kapag tapos mo na ng maaga yung mga gagawin mo para next week. And because of this, we can avoid haste, confusion, and of course, makakapagpahinga ka pa. And 2 is to provide enough time for everything you expect to happen. So, dito dapat nagpo-provide din tayo ng enough time para sa mga ine-expect natin na mangyayari, like after the lessons natin, 'di ba? Magpapa-activity tayo. Paano na lang kung di tayo nag-provide ng enough time para sa activity natin kasi napahaba na yung lessons natin sa kanila. So, ang mangyayari nun is kukulangin ng oras nila sa paggawa ng activity and hindi yan matatapos. Ayan. So, number 3 is avoid rushing since you have carefully allotted the required time for every activity, quality may suffer. So, avoid rushing po, no? Kaya nga tayo nagbibigay ng mga oras para sa mga activity nila kasi alam natin na yung sinet na oras natin para sa kanila is yun na yung enough time para masagutan nila yung activity. So, nasukat mo na itong oras na to, so tapos na dapat sila dito. Pero depende pa din sa activity kung ilang oras yung isiset mo sa kanila. So for example, nagbigay ka na ng 5 minutes dun sa isang activity, tapos ang pinasasagutan mong activity mahirap pala, tapos kulang yung 5 minutes na binigay mo sa kanila, then nagmamadali ka na. So yung mga sagot ng mga students mo is maaapektuhan din kasi nagmamadali ka na. And number 4, anticipate difficulties or failure of some operations in order to be able to pursue alternative actions. So, syempre, di naman din natin may iwasan yung failure na mangyari, diba? Yung mga difficulties na nai-experience natin. Well, it is part of our life, yeah. So, asahan na natin yun bago natin ma-achieve yung isang bagay. And dahil din sa mga failure na, of course, na-experience natin, nagkakaroon tayo ng mga available possibilities na maaari pa natin gawin. Okay? Next. Okay, be flexible with time assignments. If students are observed to be so interested and eager to continue working, allow a little more time for them to complete and achieve the objectives with satisfactions. So, kakayahang umangkop,
Ayan, pagiging flexible. So, dito, dapat maging flexible tayo and adaptable. So, kung nakikita natin na nag-e-enjoy pa yung mga students natin sa kanilang activity and na-observe natin na interesado talaga sila sa mga ginagawa nila. So, wag natin puputulin yung moment na yun or yung kasiyahan nila na yun. So, magbigay pa tayo sa kanila ng more time pa para makomplete nila yung activity and to achieve the objectives with satisfaction. So, okay, ma-achieve yung goals natin na sinet natin sa lessons natin na yun. So, next is set the examples by showing that you are time conscious. So, they will develop the same precision regarding time utilization. Okay. So, pakita natin sa kanila na time conscious tayo para magkaroon din sila or ma-develop din nila yung pagiging time conscious natin. Okay? So, naalala ko dito na naman yung prof ko. Oh my gosh, natahol na naman yung mga aso. Okay, wait lang. So, ayun nga, naalala ko na naman dito yung prof ko dati na hindi naman siya time conscious pero parang gano'n na nga. So, sumusunod talaga siya sa oras like pag sinabi niya na, okay, hanggang 10:50 lang kami. Yan. So, 10:50 talaga, magpapa-out na yun siya. Kaya yung pagiging gano'n niya sa amin, parang nade-develop ko na din yun. Kasi, yun nga, palaging ginagawa niya yun sa amin. Ayan. So, next. Okay. Wala na pala, tapos na pala. Okay, thank you po for listening. And please don't forget to like and subscribe to my channel and click the bell button to notify you for my next video. Okay, so bye. Thank you for watching and listening. Mwah.